kalag, imo bakero. Para ikaw makasiguro, Biblia ang basihan mo. Diri sa Kape Kagabandisol. Kape Kagabandisol. Upod sa kay Pastor Ruvel Marañon. Kape Kagabandisol. Kagkaron ang alagad sang Ginoo. Good morning, good morning, good morning. Samtang nagapangapi ka mo, kag nagakaon sang pandesal sa sininga kaagahon, upod nyo naman si Pastor Robel Marañon nga magpanga-faith kag magkaon pandesal. Kaya ini nga programa ginatiguluhan ka faith kag pandesal para ang aton nga faith mag-increase kag ang aton nga soul makakaon sang pulong sa Ginoo. Buksan tang aton Biblia sa Roma 8:26. Kay ang aton topiko subong mga utod, what is prayer? Roma 8:26 basahon ta sa Ilonggo nga version. Kag tungod nga maluya kita, ang Espiritu Santo nagabulig sa aton. Indi kita makaibalo kung ano gid ang dapat nga pangamuyoon. Amo gani nga ang Espiritu Santo nagapangabay sa Dios para sa aton sa mga pag-ugayong nga indi mamitlang. So utod ang topiko ta subong, ano ang pangamuyo? What is prayer? Ang pinaka-basic nga definition sang pagpangamuyo is talking to God. Prayer is talking to God. Prayer is not meditation or passive reflection. Isa ni siya ka direct nga pag-address sa Ginoo, sa Diyos Amay. It is the communication sang human soul with God who created the soul. Amo na nga ang prayer, isa ka primary nga way sa tanan nga nagtuo kay Kristo Jesus nga mag-communicate sang ila ginabatyag kag kung anong kagustuhan nila, ginahambal nila, ginestora nila sa Diyos, and to fellowship with God. Ang prayer pwede sa mangin audible, pwede man nga silent, pwede man nga private, pwede man public, formal or informal. Ang pinakapunto lang gidira that all prayer must be offered in faith. James chapter 1 verse 6. Kag ang pangamuyo in the name of the Lord Jesus Christ. Gina-address mo sa Amay sa langit sa ngalan sang bugtong anak na si Kristo Jesus. John chapter 16 verse 23. Kag ang ginbasa naton kagina Romans 8:26, and in the power of the Holy Spirit. Ang International Standard Bible nga encyclopedia, ISB, ang prayer, ang meaning sa prayer, Christian prayer in its full New Testament meaning, prayer is addressed to God the Father in the name of Jesus Christ as our mediator, and through the enabling grace of the indwelling of the Holy Spirit. Amo na ang meaning sa prayer according sa International Standard Bible Encyclopedia. Kag
ma mabutang pagid sa kamatuoran nga ang isa ka taho nga wicked wala gid saya sang desire nga magpangamuyo. Ginbutang gidra sa Psalm chapter 10 verse 4. Psalm chapter 10 verse 4. Ginbutang dra basahon ko bila mga utod kay dire ginbutang sa Ilonggo tungod sang pagkahambog nila nga mga malaot wala sila nagadangop sa imo. Wala gid sila nagahuna-huna parte sa imo. So kung ikaw gali wicked, wala kaya desire magpray. Amo na nga masakit ang balon nga kung tumuluo ka kag kung wala kaya gana mga muyo o sisaon mo ikaw og lingon mo. Kaya ang isa ka tumuluo gidya gusto-gusto gid permi nga mag-istorya sa Ginoo. Kay ginbutang gid diri sa Luke 11 verse 1, but the children of God have a natural desire to pray. Amo na mga utod nga prayer is described in the Bible as seeking God's favor. Ginasik mo kung ano ang pabor sang Ginoo. Exodus chapter 32 verse 11. Prayer is pouring out one's soul to the Lord. 1 Samuel chapter 1 verse 15. And prayer is crying out to heaven. 2 Chronicles chapter 32 verse 20. And drawing near to God in Psalm 23 verse 28 is prayer. And prayer is kneeling before the Father. Ephesians chapter 3 verse 14. Ginbutang pagidira ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Sa iba nga version, ginambal niya niyo, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Dra utod ginpa-emphasize gid sa sinulat ni Apostle Paul nga wala kita dapat sang i-worry. Worry about nothing. Instead, we need to pray about everything. Yes, utod, kinanglan gid everything. God wants us to talk with Him about everything. Amo na yung gusto-gusto sang amay ta. Gusto niya nga permi kita mag-istorya siya. Kag everything we need to talk to God. Kay way man sang may matago sa Ginoo. Ang pamangkot, how open should we pray? Kapila kita ka bisis mga muyo. Ginbutang dra sa 1 Thessalonians 5:17. Amo ning answer. Pray without ceasing. Pangamuyo nga wala sang pag-untat. Butsing anon, sang pagbaton mo kay Kristo Jesus bilang Diyos mo ka manuluwas, ang imo nga tigipusoon, gusto-gusto mo gid permi nga mag-communicate sa imo amay sa langit. Kag wala na iya gauntat. We should keep a running conversation going with God all day long. Ang iban gani, ginahimo na nila nga formulang ACTS, ACTS, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Di makabulig man eh. Pero sa tutod lang wala gid sang special nga formula in terms of prayer or how to pray in the Bible. We should just do it
Kung anong ara sa aton ti pusoon, natural na sa anak nga gusto gin mag-istorya sa amay. We can pray under any and all circumstances. Kay ang pangamuyo nga nagadevelop sa aton relasyon sa Dios Amay, kag nagademonstrate nga ang aton nga pagsalig totally dependent na sa iya. Prayer is the Christian's way of communicating with God. Mangamuyo kita to praise God. Mangamuyo kita sa pagpasalamat sa Ginoo. Kaghambalon ta siya how much we love Him. Gapangamuyo kita because we enjoy His presence. Kag tell Him what is going on in our lives. We pray to make requests and seek guidance and ask for wisdom. God loves this exchange with His children, just as we love the exchange we have with our children. Kung ano kita ka-warm mag-istorya sa aton nga anak, sa aton nga pamilya, sa mga kilala ta, mga best friend ta, amo man ang gusto-gusto sa Ginoo. Nablang maski ano na lang istorya mo sa iya. How much more kung ginestorya mo sa Ginoo ang ginsugo niya nga nahimo mo. Fellowship with God is the heart of prayer. Too often, we lose sight of how simple prayer is really supposed to be. Otod, when we make petitions to God, we let God know exactly where we stand and what we would like to see happen. Ara na gidyang total nga confidence mo sa Ginoo. Kag ang makita mong resulta ang sabat sang Ginoo. In our prayers, we must admit that God is greater than we are and ultimately knows what is best in any given situation. God is good and ask us to trust Him. Amo na nga in sa pagpangamuyo, ma-end kagid sa not my will, but your will be done. Kay ang yabi sa answered prayer is praying according to the will of God and in accordance with His word. Prayer is not seeking our own will, but seeking to align ourselves with the will of God more fully. 1 John chapter 5, verse 14 and 15, and James chapter 4, verse 3. Amo na nga utod nga kung mga muyo kita nabutang na gina sa aton tigipusoon, if it is aligned to the will of the Lord. Amo gina saya ang tagipusoon sa isa kanak sa amay. He wants the answer of the Father. Kaya amo na makasatisfied sa iya. Amo na nga kung believer kita, kag nagtuo na kita kay Kristo Jesus bilang Diyos kag manunluwas, the attitude of Jesus Christ will be the same attitude of ours. Amo na nga maski ano kabudlay, kung ang pagsabat sa pagpangamuyo hindi favorable sa aton, just like Jesus Christ in the Garden of Gethsemane, amo na nga nagambasa nga it's still the will of the Father, amo ang matuman. Gapangamuyo kita utod, hindi butsin na gusto naton, sabto ng aton gusto. Kundi, mangamuyo kita nga ang kagustuhan sa Ginoo, amo ang isabat niya sa aton. Kaya amo ng aton tutuod nga kalipay. The Bible contains many examples of prayer and plenty of exhortations to pray. Ginbutang gidra sa Luke 18 verse 1, Romans chapter 12 verse 12, and Ephesians chapter 6 verse 18. God's house is to be house of prayer. Ang tilipunan sang mga believer dapat lugar na sa sang pagpangamuyo. Amo na nga pagkagto naton sa sinang lugar,
ang aton nga heart nakaset gid nga this is the time that we could talk to God the Father. Ginbutang gida, God's house is to be a house of prayer. Mark 11 verse 17. Kag ang tao sang Dios, God's people are to be a people of prayer. Amo na mga utod, natural gid ya sa nagtuo na kay Kristo Jesus bilang Dios kag manluwas kay nangin anak ka na sang Ginoo, ang imo attitude mapinangamuyoon. Amo na ginbutang sa Jude 1:20 to 21. Dear friends, by building yourselves up in your most holy faith and praying the Holy Spirit, keep yourself in God's love. God bless sa inyo tanan.